Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Nagpasalamat ang Grab Philippines kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez sa kanilang pasya na gawing prioridad ang legalisasyon ng motorcycle taxis o MC taxis at reformahin ang regulasyon ng Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ito ayon sa Grab Philippines ay isang hakbang hindi lamang upang makalikha ng mas maraming trabaho kundi upang mapahusay rin ang kondisyon ng transportasyon para sa milyon-milyong mga commuter. Sa kanyang pahayag nangako si Grab Philippines Country Head Grace Vera na mananatili ang kanilang commitment sa pagtutulak ng kapakanan ng mga commuters at drivers. Magpapatuloy rin anya ang kanilang kolaborasyon sa pamahalaan at komunidad para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Sa pulong ng Grab Philippines kay Pangulong Marcos Jr., iniulat ng executives ng kumpanya ang ilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Kasama rito ang pagpapababa ng unemployment sa 1.1% mula 2019 hanggang 2021. Noong 2023 lamang, nakalikha ang Grab on-demand rides and delivery businesses ng mahigit 100,000 bagong oportunidad sa kabuhayan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakipagtulungan ang To Go Group Incorporated, ang pinakamalaking end-to-end transportation and logistics solutions provider ng Pilipinas, sa Department of Trade and Industry o DTI upang suportahan ang komunidad ng online entrepreneurs sa Central Luzon. Sa isang pahayag, sinabi ng naturang kumpanya na itinatag ang To Go Getters Community upang magkaroon ng koneksyon sa mga maliliit na business owners at tulungang palakasin ang kanilang paglago sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kanilang mamimili, hindi lamang sa kanilang kalapit-pook. Itinataguyod ng komunidad ang pamamahagi ng kaalaman lalo na sa larangan ng e-commerce at digital marketing. Layunin nitong i-maximize ang potensyal na kita sa Central Luzon kasama na ang mga negosyo na nasa ibang lungsod ng bansa. Nag-aalok ang To Go Getters Community ng workshops, seminars, online promotional campaigns, exclusive promotions at networking opportunities. Ayon kay To Go President at CEO Frederick Daibuncio, sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga homegrown enterprises, namumuhunan sila sa inobasyon, paglikha ng oportunidad at paglalatag ng platform patungo sa inklusibo at sustainableng paglago ng ekonomiya na pinakikinabangan ng mga komunidad at ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kategorikal na nagpahayag ang Confederation of Wearables Exporters of the Philippines o CONWEP na hindi nila kakayanin ang implementasyon ng wage hike. Kasunod nito, hinimok ng CONWEP ang pamahalaan na muling buhayin ang inflation subsidy para sa mga manggagawa na dati nang ipinatupad noong pandemya. Ito'y upang tiyaking magpapatuloy ang trabaho sa mga manggagawa. Nagbabala rin ang CONWEP na kakayanin lamang nilang i-retain ang 20 hanggang 30% ng kasalukuyang 160,000 direct workers kung ipatutupad ang pinaplanong 100 pesos daily wage hike. Nilinaw ng CONWEP ang posisyong ito sa liham sa Malacanang noong February 26 as a Senate, House of Representatives, Secretaries of the Department of Trade and Industry, ganun din ng Department of Labor and Employment o DOLE. Hinihiling ni Marites Hoxon Agoncillo, Executive Director ng CONWEP, na muling ipatupad ang Job Protection Program ng DOLE sa loob ng 2 taon hanggang 2026 para sa kanilang mga empleyado bilang kinokonsidera silang distressed industry. Paliwanag ni Agoncillo, kahit walang wage hike, nakikita ang sektor na posibleng maglagas ng hindi bababa
sa 21,700 na mga empleyado ngayong taon. Isang major brand na ani Agoncillo ang tumigil sa pagkuha ng sportswear mula sa 2 pagawaan sa Pilipinas noong nakaraang taon at lumipat ito sa Vietnam. Nagresulta ito ng mahigit sa 9,000 mga manggagawang nawalan ng trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.